Migrant Workers Office Dubai o dating Polo, sinurpresa ni Senator Raffy Tulfo at sinabu na din dahil sa mga reklamo ng mga OFW na masusungit daw ang mga empleyado, mabagal ang proseso at hirap makakuha ng appointment. Mamaya guys, magbibigay tayo ng komento sa dulo ng video na ito. A few days ago, binisita natin yung Philippine Embassy sa Riyadh na kung saan nandoon yung MWO, Migrant Workers Office, at saka yung shelter para sa mga OFWs natin na nagkakaroon ng problema. Nakita natin na maayos naman ang pamamalakad nila. Of course, malinis and all, except that walang tao. Kasi kung pumunta kami, holiday, plus prepared sila. Nakalagay pa nga welcome Senator Raffy Tulfo. This time, bubulagay natin itong mga taga-Dubai na MWO naman. Mas maganda yung hindi nila alam. Kasi yun ang request ng marami sa inyo, dapat daw surprise visit. At ito nga po ang gagawin ko. Marami tao kung natatanggap na reklamo na mabagal daw ang proseso. Inabot ng 3 months para makakuha ng appointment upang magsagawa ng contract verification. And then, isa pa, ang balita ko, 4.5 days lang sila nagtatrabaho rito. Napakasarap ng buhay nila. Sige, mamaya, nakikita nyo. Hello, sir. Kumusta po? Magawa lang po ako ng popular inspection sa MWO. Balita ko, sir, 4.5 days lang daw kayo open, Monday to Friday, half day pa Friday. Ngayon po, pinapalo po natin yung host government at mag-Ramadan na rin. You should be open 5 days. Kasi Friday, that's the only time na yung ating mga OFW pwedeng pumunta dito para mag-transact. Kung anong business meron sila, and then in a half day nyo. Wag po. So I want you guys to be open hanggang 5 o'clock mamaya. Sige, sir. Bakit sa 6 o'clock pa sila? Ano nangyari? By number 2, sir. Tawagin mo yung boss mo. Boss, masungit at mabagal daw kayo. Sir Raffy, totoo po yun. Minsan masungit po yung mga ano nila. Secretary, andito po ako ngayon sa Dubai Consulate, sa MWO. Ang reklamo, napakabagal daw, mga matataray, suplada. At saka, half day lang sila. Di ba, bawal yun, Sek? Kahit na may sistema sa UAE dyan na half day po sa Friday, ay tuloy-tuloy lang po tayo sa Friday because yun po ang civil service regulations. Di ba? Hanggang 5 o'clock kayo. Salamat po, Sek. At saka, bakit 3 months ang appointment for contact verification at 3 buwan magkantay? Pa-appointment. Bakit? Kung kayo magpa-appointment. Mahirap po magpa-appointment din po. Promise. Yung po ang concern namin, ma'am. Yes po. Sana po yung mga staff, hindi po sila masusungit. Minsan po sinusungitan nila kami. Magtatanong lang kami, masungit sila. Sana hindi po. Baka naman po karan na si Sir Raffy. Kaya po kayong ganyan. Hindi po. Promise po. Sir Raffy. Sinadya ko mag-surprise visit. So ngayon gusto ko makita first hand kung ano bang klaseng sistema meron kayo at yung sistema nyo bulok. Sungit. Ba't ganun, ma'am? Dapat pasensyoso kayo. Yan po. Dapat po. Kasama sa trabaho niyo po yun. Kasi kung wala sila, wala kayo Wala dito. rin kayo. Ang nagpapasweldo sa inyo sila. Kami po. Yes. Sige po. Hayaan niyo po, harapin po natin yung complaints ninyong ganyan and gagawan po natin ng mga necessary measures para po at least ma-improve po natin yung sistema po. Pangalawa po, napansin ko na yung appointment system ninyo, bakit ang tagal? 3 months. For contract verification, ang abutin ng 3 months bago makapag-appoint? Sa dami po kasi, usually po, nasa 300 or more po ang nakaschedule niyan, umaabot po ng 500 in a day. So para lang po, mas makontrol po natin, hindi po magtatagal. Kasi mas mahirap po, pumunta kayo dito na walang... Teka muna, paano ba? Okay, pag contract verification, ano bang ginagawa? Sinecheck po yung kanilang kontrata. Okay.
Okay. yung kanilang Emirates ID. Siyempre po, unang-una yung kontrata dahil tinitingnan po natin kung tama yung provisions po ng kontrata kasi gusto po natin ma-ensure, masiguro ang protection po ninyo at yung mga karapatan na nakasaad po to sa kontrata. Hindi, tingnan mo lang, pero gaano kahaba yung proseso? Halimbawa, pupunta siya for contract verification. How long would it take? Mabilis lang naman po yung Opo. Gaano Mabilis lang po kabilis? siya. Kaya po mabagal kasi konti po siguro yung staff nyo. Isa rin po yun. Isa pa rin. O, dagdagan natin yung staff ninyo. Yun pa ron po. Kaya po nung Monday po, pumunta ko dito, sabi bumalik ako. Kaya ngayon ako bumalik, Friday. So, ang tagal ko na dito. Opo. Kaya maaga pa lang alas 6. Kailan po ang flight ni Mamaya na. Po, ano po natin Ilan yan? na po yan? Ano po yan, gagawin po yan ngayon. Dapat mag-alag kayo ng araw na day off ng mga OFWs. Sige po. Baguhin niyo po yung nakalagay dyan sa website kasi nung tingnan namin yung website ninyo, nakalagay Monday to Friday, pagdating ng Friday, half day. Baguhin niyo Sige po po, yun. Malilitin yung mga i-discuss. OFWs natin. Opo. Pero sana po, maging mabilis. Kasi pasakit yung pabigat yung sa mga siguro OFW po, natin. yun po. Yan po yung haharapin namin, gagawan po namin ng paraan pa. Continuous improvement naman po yung ginagawa natin from time to time pagka nakita po natin na may kailangan po talaga na gawan ng paraan at i-improve. Haharapin po natin yan, gagawan po natin. Yes, Sana po, hindi lang po yung kaharap si Sir Rafi. Opo, asahan niyo po. Gusto ko makita yung proseso po from start to Sige po. finish. Sa Okay baba. po. Paano yung Ano po ginagawa? natin kayo. Dito po yung tinatawag ng screening area. Chine-check namin yung ticket, kung may flight talaga, tapos yung Emirates ID. Kasi sometimes, sir, pinipehe kasi yung ticket din, sir. Ang gagawin natin, kuha ka ng isang tao na taga-check. Tingnan natin yung flight mo, yung ticket mo, isa-isa. Umiikot kaysa naman nakaupo sila. Ito sila, sir, may mga number na sila. So, they're waiting na lang po, pumapakan din sa loob. Kaya kung pukuha na po sa loob, papasok sa loob po, sir. Oo nga, naiintindihan ko. Pero paano natin mapabilis na tulad nila, 5 hours, may 4 hours and a half na 6 hours? Anong suggestion mo? So while waiting, pwedeng screen na, tingnan na yung papel, isa-isa, para at least, hindi na kung mayroong kulang, pwede na silang advice, and hindi na silang tatagal ng pag-aadvise. O di ibig sabihin, yan pa lamang dapat sa labas, di yung security guard ninyo, di bigyan yung trabaho. Lagyan mo nila ng opisina sa mall para sa Pilipinas. Sa Pilipinas, may mga satellite office kada mga mall or something. Kasi ito lang ang pupuntahan ng tao. After 5 o'clock, sarado na to. Sino ba ang pupunta rito? Oo nga naman. Yung paglalagay ng satellite office, valid naman yung Tinawag ko lang po sa kanya. Baka po pwedeng mas madali. Mas madali. Yun sir, after waiting for so long, pila pa ulit sa labas, mag-aantay pa kami ng resibo. Releasing na po kasi yun. Releasing na po, para hindi na po sila babalik. Release na Bakit lang hindi na lang bibigay yung resibo right there and then? Kasama na po dun sa contract to verify Hindi po. pwede. po kami. Di ba, galing na sila doon, they waited for so many hours, and then pagdating nila doon na it only took less than 10 minutes, and then pipila naman ulit dito para kumuha ng resibo. Ba't di na lang doon ang resibo ibigay? After verification po yun, kasama na po yung receipt. I-release na lang po sa kanila. Wala pa. O, sige, complain mo na. Dapat ko mali. Complain mo. Mali. Iniwan na nga ako ng driver namin. Kasama po sa releasing ng naka-attach na po yung Hindi nga ma'am, may Sana pagbayad, ibigay na lang agad yung Correct. resibo. Ini-encode Bakit po kasi hintayin yun. pa namin? Tagal na naman. Iniwan na kami ng driver namin. Gano'ng katagal ang hintay pag sa resibo? Sir, dumating Sa kami resibo, Hindi po 3 namin oras alam. na ako dito. 3 oras, resibo lang. Resibo lang dyan. Hindi nabigay yung resibo niya doon para makapagpunta siya sa OWA. Ilang oras na yung antay niya? Okay po, sige Yes. po. Yung resibo, hinihingi po sa kabila, sa OWA. Yeah, yung sabi doon sa loob. Para, Oo, hindi pa nabigay sa loob yung resibo. Paano siya Ito naman, makapunta sa OWA sabihan doon? natin, ibigay yung resibo. Tara. Ma'am, ibigay niyo na agad yung resibo once nakapagbayad sila. Kalokohan yan. Kailangan ibigay ang resibo once nakapagbayad sila. Release ang resibo. Good. Good. Para hindi sila maghintay doon sa labas. Ganun eh, pinapahaba niyo yung sistema. Release ha. Yay! Thank you! Idol! Kasi tulad nun, kanina, tatlo ata sa
6 o'clock, wala pa siya pumusal. Bakit pwedeng free coffee at chocolate and then yung water? And then siguro yung biscuit? Yes po. Di bali po ma'am, magkakaroon ko ng hearing pag-uwi ko sa Pilipinas, sa DMW. Magpapadagdag tayo ng tao para mas mapabilis yung proseso. Una, tungkol sa mabagal na proseso at pagpapahintay sa labas ng resibo, ay naiintindihan ko dito ang taga-polo. Kasi nga guys, hindi agad sa inyo mabibigay ang resibo dahil nga bine-verify pa nila ang kontrata nyo. Kung okay ba ang lahat at lehitimo ang dokumento. Dahil dito sa Dubai, may mga Pilipino na pinipeke ang mga dokumento tulad na lang ng kontrata at pati nga ang plane ticket ay pinipeke din ng ibang mga Pilipino dito sa Dubai. At may mga kontrata at visa din na hindi pwedeng i-verify sa polo tulad na lang ang mga binili ang posisyon at ang visa. Yan ang dahilan kung bakit medyo matagal ang pagbigay ng resibo kaya pinapahintay tayo sa labas na hindi naman nga katagalan. At pagbigay sa atin ng polo verified contract natin ay nandoon ang resibo at saka tayo pupunta sa tanggapan ng OWA or sa kwarto kung saan tayo magpapamember or magre-renew ng ating OWA membership. Pangalawa, umaabot daw ng 3 buwan bago makakuha ng appointment. May anunsyo naman dito guys ang Polo Dubai or ang MW Dubai na kapag wala nakuha ang appointment slot online, ay allowed naman mag-walk-in 1 day bago ang flight nyo. Dalhin nyo lang ang inyong confirmed ticket at ang kumpletong requirements. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang kumpletong requirements kapag magpapa-verify ng kontrata sa Polo Dubai. Pero tama din at pabor din ako na gawin ng whole day ang Friday office hours ng Polo Dubai or ng MWO dahil ang Friday ay working days naman. Pangatlo, tungkol daw sa masusungit na mga empleyado sa Polo Dubai. Oo nga't minsan ay may masusungit sa kanila pero guys, wag naman natin lahatin. Dahil hindi naman lahat ay ginagawa yan. Pero yan din talaga ang dapat mabago sa mga empleyado sa Polo Dubai na yung iba ay masusungit. Dahil hanggang ngayon ay nakakatanggap tayo ng reklamo or hinaing tungkol dyan. Pero overall guys ay malaki na ang pinagbago sa Polo Dubai, hindi kagaya noon na pipila ka talaga hanggang labas at minsan nga ay madaling araw ay mahaba na ang pila sa labas. Pero ngayon napakabilis na ng proseso. Ewan ko lang kung bakit napakarami pa mga OFW ang nagrereklamo at hindi naiintindihan ang mga taga-polo.